Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Narito na naman po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na puno ng pighati, pag-asa at di matatawarang pagmamahal. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang pagtataksil na nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Ngunit paano kung ang mismong bigat na ito ang siyang magiging pundasyon ng iyong pinakamatatag na pagbangon? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Panganay na Dalisay. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang telepono. Ang bawat salitang binitiwan ng doktora sa kabilang linya ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. Mrs. Medrano, kailangan nating i-monitor si Hiraya. May kaunting pagbabago sa kanyang kondisyon. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang pangalan ng bunsong anak, Hiraya, ang kanyang pangarap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Takot na makalikha ng anumang ingay, nagigising sa kanyang tatlong anghel. Sa maliit at masikip nilang sala, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng isang lumang lampara, nahihimbing ang tatlo niyang biyaya. Ang kanyang triplets, ang kanyang lakas at kahinaan. Nilapitan niya ang banig kung saan magkakatabing natutulog ang mga ito. Unang hinaplos niya ang buhok ni Sinag, ang panganay sa tatlo. Kahit sa pagtulog, tila may ngiti sa mga labi nito. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanilang kadiliman. Sa tabi nito ay si Tala, ang kanyang bituin. Ang batang may mga matang, tila nangungusap ng mga lihim ng kalangitan. At sa dulo, si Hiraya, ang pinakamaliit at pinakamahina sa tatlo, na ngayon ay sentro ng kanyang bagong pag-aalala. Mapait siyang napangiti. Ang kanilang mga pangalan ay simbolo ng lahat ng maganda at puno ng pag-asa sa mundo. Ngunit ang kanilang katotohanan ay isang walang katapusang pakikipaglaban. Ang sakit na dumapos sa tatlo mula pa nang isilang sila ay unti-unting umuubos sa kanilang kakarampot na ipon at sa kanyang natitirang pag-asa. Ang tingin niya ay napunta sa isang maliit na mesa sa sulok. Nandoon ang patong-patong na mga reseta at singil mula sa ospital. Bawat papel ay isang paalala ng kanilang kalagayan, isang pasanin na tila hindi na niya kayang buhatin mag-isa. Mag-isa, kumirot ang kanyang puso. Kailan nga ba nagsimula ang pakiramdam na ito? Isang tunog mula sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas iyon at pumasok si Rocco, ang kanyang asawa, ang lalaking dati pundasyon ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero sa sarili nilang tahanan. Dala ni Rocco ang amoy ng mamahaling pabango, isang pabangong hindi pamilyar sa kanya, at ang lamig ng gabi. Ang dating masayang nangiti na sumasalubong sa kanya ay napalitan ng isang pagod at walang ganang tingin. "Gising ka pa pala," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Inilapag nito ang briefcase sa upuan at dire-diretsyong naglakad papunta sa kanilang silid. "Rocco, kumain ka na ba? Nagtira ako ng ulam para sa'yo," mahinang sabi ni Liwayway, sumusunod sa likuran nito. Umaasa pa rin, kahit kaunti, na may matatanggap siyang kapirasong init. "Busog ako. Kumain na kami sa labas," sagot nito habang naghuhubad ng kanyang mamahaling Amerikana. May meeting, laging may meeting, laging pagod, laging abala. Iyon na ang mga palusot ni Rocco sa loob ng nakalipas na mga buwan. Nakita ni Liwayway ang bakas ng lipstick sa kwelyo ng polo nito. Pula, matingkad, isang kulay na hindi niya kailanman ginamit, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Para sa mga bata, kailangan niyang maging matatag para sa kanila. "Rocco, tumawag ang ospital." Simula niya nanginginig ang boses. "Si Hiraya, kailangan daw obserbahan." Huminto si Rocco sa pagbibihis. Humarap ito sa kanya.
At sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang kislap ng dating asawa. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng inis at pagkayamot. Pera na naman, iyon ang unang lumabas sa bibig nito. Wayway, alam mo namang ginagawa ko ang lahat, hindi ba? Pagod na ako sa trabaho para lang may maipambayad tayo sa mga gastusin na yan. Hindi naman pera ang inaalala ko, Rocco. Ang anak natin, pareho lang yun. Paano natin siya ipapa-ospital kung wala tayong pera? Sigaw nito, hindi na napigilan ng boses. Hindi mo ba naiintindihan? Itong buhay na to, itong kahirapan na to, ito ang pumapatay sa atin. Bawat salita ay isang dagok. Napaurong si Liwayway, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang lalaking nangako sa kanyang sasamahan, siya sa hirap at ginhawa, ay siya na ngayong sumisisi sa kanya sa kanilang kalagayan. Walang imik na tumalikod si Rocco at nahiga sa kama. Tinalikuran siya. Tinalikuran nito ang problema, ang mga anak nila, ang kanilang pagsasama. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kadiliman, luhay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-asa na kanina'y pinanghahawakan niya ay tila naubos na. Ramdam niya ang pagod, ang bigat, ang pagsuko. Naglakad siya pabalik sa sala, umupo sa sahig sa tabi ng kanyang mga anak at niyakap ang sariling mga tuhod. Sa gabing iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Habang nakatitig sa kawalan, biglang umilaw ang screen ng kanyang luma at basag na cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito at isang maikling pangungusap ang bumungad sa kanya. Isang pangungusap na tila galing sa langit. May pagkakataon ka pa. Huwag kang susuko. Ang umaga ay dumating ng walang babala. Walang init, walang liwanag. Tanging ang lamig na iniwan ng nakaraang gabi, ang yumayakap kay Liwayway. Hindi siya natulog. Buong magdamag niyang binantayan ang paghinga ng kanyang mga anak, takot na kahit sa kanyang pagpikit ay may masamang mangyari sa kanila. Ang misteryosong mensahe sa kanyang telepono ay panandaliang nagbigay ng kislap, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas nangingibabaw. Nakita niyang bumangon si Rocco. Hindi ito lumingon sa gawin niya. Ang bawat kilos nito ay kalkulado, mabilis, at may halong pinalidad. Nakabihis na ito ng isang mamahaling suit na ngayon lang niya nakita. Hindi ito ang damit opisina na karaniwan niyang sinusuot. Ito ay damit para sa isang bagong buhay. Pinilit ni Liwayway na tumayo. Ang mga binti niya ay tila manhid. Kailangan niyang subukan. Kahit isang beses pa. Rocco? Tawag niya. Ang boses ay garalgal at halos pabulong. Mag-usap tayo. Pakiusap. Huminto ito sa tapat ng pinto, ngunit hindi siya hinarap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Wayway. Para sa mga bata, Rocco, para sa pamilya natin, pagmamakaawan niya, ang mga luha ay muling nagbabantang tumulo. Sa wakas, lumingon ito, at sa mga mata nito, wala na ang pagmamahal na minsan niyang sinilayan. Wala na ang pangako. Tanging isang malamig at nakakakilabot na distansya ang naroon. Pamilya? Mapaklang sabi ni Rocco. Wayway? Matagal nang patay ang pamilyang sinasabi mo. Hindi mo lang napapansin. Tumagos ang bawat salita sa kanyang puso. Hindi yan totoo. Nagkakaroon lang tayo ng problema. Problema? Putol nito. May halong tawa na walang saya. Ang buhay natin ang problema. Ang tatlong yan, sabay turo nito sa natutulog na mga anghel, ay problema. Hindi na ako makatagal sa buhay na to. Puro sakit, puro gastos. Pabigat lang kayo sa mga pangarap ko. Sa puntong yon, gumuho ang lahat. Ang salitang pabigat ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, na tila isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga biyaya, isang pabigat. Kaya aalis na ako, sabi ni Rocco,
Ang boses ay matigas na parang bato. At wag mo na akong hintayin. Saan? Saan ka pupunta? Tanong ni Liwayway kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Isang ngangisi ang sumilay sa labi ni Rocco. Isang ngangisi ng tagumpay at kalupitan. Sisismulan ko na ang buhay na nararapat para sa akin. Ang buhay na hindi ko makukuha kasama ninyo. Huminga ito ng malalim, tila ninanamnamang sandali. Pakakasalan ko si Amihan Sandoval. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Amihan Sandoval, ang bilyonaryang may-ari ng Sandoval Prime Holdings, ang babaeng laging laman ng mga balita sa negosyo, ang babaeng nakita niya sa isang larawan kasama si Rocco sa isang business event. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang mamahaling pabango, ang lipstick sa kwelyo, ang gabi-gabing meetings. Bago pa man siya makapagsalita, may inilapag si Rocco sa mesa. Isang sobrang puno ng pera. Heto, sabi nito, walang emosyon. Para sa mga bata, huwag niyo na akong hahanapin. At sa isang iglap, tumalikod na ito at lumabas ng pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Naiwan si Liwayway na nakaluhod sa sahig, hindi makahinga. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman. Para siyang isang basag na salamin, durog at walang nang halaga. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon, nanghihina, blangko, hanggang sa ang tingin niya ay napadpad sa ilalim ng mesa. Isang luma at maalikabok na portfolio. Ang kanyang mga disenyo, ang kanyang mga pangarap, bago niya isinuko ang lahat para kay Rocco. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Ang mga daliri niya'y nanginginig habang hinahaplos ang mga guhit sa papel. Mga gusali, mga tulay, mga komunidad. Bawat linya ay may kwento. Bawat disenyo ay may puso. At doon, sa gitna ng mga pahina, nakita niya ito, ang paborito niya sa lahat. Isang disenyo ng isang green building na gumagamit ng solar energy at rainwater harvesting. Isang gusaling hindi lang matibay, kundi may malasakit sa kalikasan. Tinawag niya itong Project Sinagtala. Isang proyektong pinagtawanan ni Rocco noon. Sinabing masyadong idealistiko at imposible. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang news clip na napanood niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang Sandoval Prime Holdings ay nag-anunsyo ng kanilang bagong flagship project. Ipinakita sa TV ang isang 3D rendering ng gusali. Ang mga linya, ang konsepto, ang kaluluwa ng disenyo. Sa kanya, nabitawan niya ang portfolio. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Hindi lang siya iniwan. Hindi lang siya ipinagpalit. Ninakawan siya. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang talento, ang kanyang pagkatao. Kinuha ni Rocco at inialay sa paanan ng bago nitong reyna. Niyakap niya ang sarili habang ang katotohanan ay patuloy na sumasampal sa kanya. Wala na siyang asawa, wala na siyang pera. At kahit ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon ay ninakaw pa sa kanya. Ito na ang dulo. Ito na ang pinakailalim. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa luma niyang laptop na nakabukas sa mesa. Isang email notification. Hindi niya ito pinansin. Ano pa bang masamang balita ang kaya niyang tanggapin? Ngunit muling tumunog ito. Dala ng kawalan ng pag-asa, sinilip niya ang screen. Ang email ay mula sa isang opisyal na address ng gobyerno. Federal Infrastructure Commission. Ang subject, Contract Award Notification, Project 750 PM FDC. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang email, ang mga matay nanlalabo dahil sa luha. At habang binabasa niya ang mga salita, unti-unting huminto ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. We are pleased to inform you that your proposal under the business name
Sinagtala Builders, has been officially awarded the federal construction contract valued at $750 million. Ang mga salita sa email ay tila lumulutang sa harap ni Liwayway. $150 million, Sinagtala Builders. Awarded. Binasa niya ito ng paulit-ulit. 10 beses, 20 beses, hanggang sa ang mga letra at numero ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Isang kahulugang napakalaki at nakakatakot. Ang pangalang Sinagtala Builders ay isang pangalang inimbento niya ilang taon na ang nakalipas para sa isang school project. Isang pangalang hindi niya kailanman inirehistro. Isang pangarap na hindi niya kailanman sinubukang abutin. Paano? Ang misteryosong text message kagabi. Ang biglaang email na ito. Tila may isang hindi nakikitang kamay na gumagalaw para tulungan siya. Isang anghel na bumaba sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ngunit wala siyang panahon para isipin iyon. Ang tanging alam niya, sa gitna ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa, ay may isang pinto na bumukas. Isang napakalaking pinto. Ang pag-iyak na kanina'y puno ng sakit at galit ay napalitan ng isang kakaibang klase ng luha. Luha ng kalituhan, ng takot, at ng isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing pa ring natutulog. Sinag, tala, hiraya. Hindi ito para sa akin. Bulong niya sa sarili. Hindi ito para sa nasirang puso ko o para sa ninakaw na pangarap. Para ito sa kanila. Para sa kanilang mga gamot, para sa kanilang kinabukasan. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng determinasyon, ang kahinaan ay napalitan ng isang nag-aalab na tapang. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tapos na ang pagluluksa. Ngayon na ang simula ng paglaban. Kinabukasan, ang maliit na bahay na dati puno ng kalungkutan ay naging isang sentro ng operasyon. Ginawa niyang pansamantalang opisina ang kanilang sala. Ang kanyang luma at mabagal na laptop ay naging kanyang sandata. Nag-umpisa siya sa pinakauna at pinakamahalagang hakbang, ang opisyal na pagrerehistro ng Sinagtala Builders. Habang pinupunan niya ang mga online forms, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangalan, na binuo mula sa pangalan ng kanyang mga anak, ay hindi na lamang isang salita. Isa na itong pangako. Isang panata. Mga anak, sabi niya sa tatlo habang pinapakain sila ng almusal. Mula ngayon, gagawa si Mama ng isang napakalaki at napakatibay na bahay para sa ating lahat. Isang bahay na hinding-hindi na muling masisira. Hindi man nila lubos na naintindihan, ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay sapat na para bigyan siya ng lakas na magpatuloy. Sa tulong ng paunang pondo na ibinigay ng gobyerno, nakakuha si Liwayway ng isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali. Ito ang magiging opisyal na opisina ng Sinagtala Builders. Walang mamahaling kasangkapan, tanging isang drafting table na gawa sa kahoy, isang upuan, at isang pader na puno ng kanyang mga bagong guhit at plano. Ang amoy ng bagong pintura at lumang kahoy ay nagsilbing simbolo ng kanyang bagong simula. Isang kinabukasang itatayo mula sa mga labi ng nakaraan. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng mga taong hindi lang magaling, kundi may puso at tiwala sa kanya. Ang una niyang pinuntahan ay si Mang Berto, isang matandang inhinyero na naging kanang kamay ng kanyang yumaong ama, na isa ring respetadong kontratista noon. Natagpuan niya ito sa isang maliit na construction site, abala sa pag-inspeksyon ng mga pundasyon. "Hiha, Liwayway, kamusta ka na?" Bati nito. Ang mukha'y nagliwanag sa pagkikita nila. "Mabuti po, Mang Berto," sagot niya. May dala siyang isang folder na naglalaman ng kanyang mga plano at ng kopya ng kontratang napanalunan niya.
Inilatag niya ang lahat sa isang mesang kahoy. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Berto ang bawat papel. Nakita ni Liwayway ang pagkamangha, pag-aalala, at paghanga sa mga mata ng matanda. Ito'y napakalaking proyekto, Wayway. Para sa isang bagong kumpanya, halos imposible. Sabi ni Mang Berto, ang boses ay puno ng pag-iingat. Alam ko po, sagot ni Liwayway, ang boses ay matatag. Kaya po kayo ang una kong nilapitan. Kilala ninyo ako. Alam ninyo kung paano ako magtrabaho. Alam ninyo ang mga prinsipyong ipinamana sa akin ni tatay. Tinitigan siya ni Mang Berto ng matagal. Tila sinusuri nito hindi ang mga papel, kundi ang kaluluwa niya. Nakikita ko ang tatay mo sa'yo, Hija. Sa wakas ay sabi nito, isang malumanay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang galing sa pagguhit at ang prinsipyo sa paggawa. Ang paggawa ng tama at matibay, hindi nang mabilisan at madaya. Isang patutsada na alam ni Liwayway ay para kay Rocco. Marami nang nagbago sa industriyang ito. Puno na ng mga buwayan na handang manlamang para sa pera. Dagdag pa ni Mang Berto. Handa ka na ba talagang harapin sila? Para po sa mga anak ko, handa po akong harapin ang kahit ano. Walang pag-aalinlangang sagot ni Liwayway. Tumango si Mang Berto. Kinuha nito ang isang lapis at nagsimulang gumuhit ng mga anotasyon sa plano ni Liwayway. Kung ganoon, kailangan natin ng mas matibay na pundasyon dito. At tatawagan ko ang mga dati nating kasamahan, ang mga taong tapat pa rin sa pangalan ng iyong ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway na hindi na siya nag-iisa. Ang unang haligi ng kanyang bagong pangarap ay naitayo na. Samantala, sa isang penthouse sa lungsod ng Pag-asa, kung saan tanawang kumikinang ng mga ilaw ng buong syudad, nagtatawanan sina Rocco at Amihan Sandoval. Hawak nila ang mga kopita ng mamahaling champagne, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Isang malaking flat-screen TV ang nakabukas sa isang business news channel. Biglang lumitaw ang isang breaking news. Isang baguhang kumpanya, ang Sinagtala Builders, na pag-aari ng arkitektang si Liwayway Aguas, ang sorpresang nanalo sa $750 million federal contract. Nabulunan si Rocco sa kanyang iniinom. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Si Amihan, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Tumaas lamang ang isang kilay niya, tila nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Tiningnan niya si Rocco, na ngayon ay namumutla. Liwayway Aguas, di ba't yun ang pangalan ng dati mong asawa? Tanong ni Amihan. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Isang pagkakamali lang yan. Paano siya mananalo ng ganyang kalaking halaga? Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Nagpapanik na sabi ni Rocco. Ngumisi si Amihan at inilapag ang kanyang kopita. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang mga langaw na lumilipad ng masyadong mataas ay madaling bumagsak. Tumingin siya kay Rocco, ang mga matay nangungusap ng kapangyarihan at paghamak. Si Rocco naman, para maibsan ang sariling kaba at maipakita ang kanyang katapatan, ay tumawa ng pilit. Tama ka, sabi niya. Itinatago ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Nagising si Rocco sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Hindi ito ang sikat ng araw na dati dumadampi sa yero nilang bubong. Ito ay isang liwanag na pino, sinala ng mga salaming bintana na mula sahig hanggang kisame. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa Egyptian cotton na kumot na bumabalot sa kanya hanggang sa tanawin ng buong lungsod ng Pag-asa na tila isang laruan sa kanyang paanan. Nakamit na niya ang lahat ng kanyang pinangarap, ang yaman, ang kapangyarihan, ang buhay na malayo sa amoy ng piniritong isda at tunog ng nag-iiyakang mga bata. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang estranghero ang nakita niya.
Isang lalaking nakasuot ng mamahaling roba, ngunit ang mga mata ay pagod at walang kislap. Ang anino ng kahapon ay patuloy na bumubuntot sa kanya, isang aninong may pangalang Liwayway. Pumasok sa silid si Amihan, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang ganda niya sa umaga ay tila isang obra maestra, perpekto, kalkulado, at malamig. "Good morning, mahal," bati nito. Isang matamis na ngiti ang nasa labi, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. "May kailangan tayong pag-usapan." Umupo si Rocco sa gilid ng kama. Ang bawat kilos ni Amihan ay may bigat, may intensyon. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong usapan. "It's about your ex-wife's little company." Simula ni Amihan, ang boses ay kalmado na parang walang anuman. "Sinagtala Builders." Kumunot ang noo ni Rocco. "Amihan, sinabi ko na sa'yo, isang tsamba lang yun, hindi sila magtatagal." "Hindi ako naniniwala sa tsamba, Rocco," sabi ni Amihan, sabay abot ng isang tablet. "I believe in information." Nasa screen ng tablet ang isang listahan. Listahan ng mga pangalan, mga posisyon, at mga maikling background. Mga pangalan ng mga inhinyero at supervisor na bumubuo sa Sinagtala Builders. Nangunguna sa listahan, Engre Alberto Berto Ramos. Naramdaman ni Rocco ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kilala niya ang mga pangalang yon. Mga taong tapat sa ama ni Liwayway. Mga taong nakakakilala sa kanya noong siya'y nagsisimula pa lamang. "I want you to observe them." Utos ni Amihan. Ang salitang observe ay may mas malalim na kahulugan. Alamin mo ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga kahinaan. Ang bawat proyekto ay may bitak, Rocco. At gusto kong mahanap mo ang bitak sa proyekto ni Liwayway bago pa man ito makapagsimula. Ang utos ay malinaw. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang pagsubok sa kanyang katapatan. Ako? Ako ang gagawa niyan. Nag-aalangang tanong ni Rocco. Tinitigan siya ni Amihan. Ang mga matay tila scanner na bumabasa sa kanyang kaluluwa. "Bakit? May problema ba?" "You know them. You know her. Ikaw ang pinakamagaling na sandata laban sa kanila. Unless may natitira ka pang pakialam sa kanila." Mabilis na umiling si Rocco. Ang takot na mawala ang lahat ng ito, ang yaman, ang posisyon, si Amihan, ay mas malakas kaysa sa kakarampot na konsensyang natitira sa kanya. "Wala? Siyempre, wala. Ako nang bahala dito, mahal." Ngumiti si Amihan. "Good. I knew I could count on you." Kinahapunan, lulan ng kanyang bagong sports car, nagtungo si Rocco sa lugar kung saan itatayo ang proyekto ng Sinagtala. Mula sa malayo, pinanood niya ang mga unang galaw. Ang mga truck na nagdadala ng materyales, ang mga trabahador na nagsisimulang maghukay. At nandoon si Mang Berto, abala sa pagbibigay ng utos. Habang nagmamasid, isang pamilyar na grupo ng mga lalaki ang dumaan sa harap ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga dating kaibigan, ang kanyang mga kumpare mula sa dati nilang barangay. Nakita nila siya sa loob ng magarang sasakyan. Ngunit walang ngiti, walang bati. Tanging isang tingin ng pagkadismaya at pag-iwas. Umiwas sila ng landas na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Kumirot ang dibdib ni Rocco. Sila ang mga taong kasama niyang mangarap noon, umiinom ng murang alak habang pinag-uusapan ang pag-ahon sa hirap. Ngayon, tila isa siyang multo mula sa ibang mundo. Inggit lang sila. Bulong niya sa sarili, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Pag-uwi niya sa penthouse, nadatnan niya si Amihan na seryosong pinag-aaralan ang isang set ng blueprints sa isang malaking screen. Ang mga blueprints ng proyekto ng Sinagtala. "Ang disenyong ito," sabi ni Amihan, hindi lumilingon. "Napaka-inosente, pero napakatalino. Lalo na itong rainwater harvesting system, masyadong advanced para sa isang baguhan."
Marunong lang talagang gumuhit si Liwayway. Sagot ni Rocco. Sinisikap na itago ang kaba. Pero hanggang doon lang yon. Umarap si Amihan sa kanya, ang mga matay mapanuri. May kakaiba. Parang pamilyar sa akin. Ang daloy ng mga linya, ang pagkakabuo ng konsepto, napaka-elegante. Nainis si Rocco. Bakit kailangang purihin ni Amihan ang gawa ng kanyang dating asawa? Sa kagustuhang ipawalang bahala ang galing ni Liwayway, nadulas ang kanyang dila. Naku, wala yan, sabi niya ng may halong pagmamaliit. Isa lang niyang version ng lumang proyekto ni Liwayway noong araw. Laging obsesyonado yan sa mga imposibleng bagay na ganyan. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang hawak na stylus. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pag-usisa, ay naging kasing talim ng kutsilyo. Tumingin siya ng diretso kay Rocco. Anong lumang proyekto? Ang mga unang linggo ng Sinagtala Builders ay isang unos. Bawat araw ay isang laban. Ang mga naunang supplier ng materyales ay bigla ang nag-atrasan, nagdadahilan ng kung ano-anong problema sa kanilang inventaryo. Ang mga permit na dati madaling makuha ay biglang nagkaroon ng mga di maipaliwanag na hadlang sa City Hall. Ramdam ni Liwayway ang paggalaw ng isang dambuhalang anino, isang aninong may pangalang Amihan Sandoval na nagmamanipula ng lahat mula sa itaas. Si Rocco ang nasa ibaba, ang nagsisilbing kamay. Nakikita siya ni Liwayway paminsan-minsan sa di kalayuan, nakasakay sa kanyang magarang kotse, nagmamasid. Bawat sulyap nito ay isisiyang paalala ng sakit, ngunit isa na ring gatong sa nag-aalab niyang determinasyon. Isang hapon, habang si Liwayway at Mang Berto ay gulong-gulo dahil sa isang malaking order ng bakal na biglang kinansela, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang maliit na opisina. Isang lalaking nasa mid-50s, simpleng manamit, ngunit may tindig na kagalang-galang. May dala itong isang payak na folder. Magandang hapon po. Bati ng lalaki, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Maari ko po bang makausap si Miss Liwayway Aguas? Ako po yon. Sagot ni Liwayway, nagtataka. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ako po si Elias Ramos, pagpapakilala ng lalaki. Ang pangalan ay walang anumang kahulugan kay Liwayway, ngunit para kay Mang Berto, na nakatayo sa likuran niya, nanlaki ang mga mata. Elias Ramos, ang dating Chief Operating Officer ng Sandoval Prime Holdings? Bulong nito, puno ng pagkamangha. Napatingin si Liwayway kay Elias, ngayon ay may halong pag-iingat at pagtataka. Isang mataas na opisyal mula sa kumpanya ng kanyang kalaban, narito sa kanyang opisina. Isa ba itong patibong? Huwag po kayong mag-alala, Miss Aguas. Wala na po ako sa Sandoval Holdings. Nag-resign ako 1 buwan na ang nakalipas. Paliwanag ni Elias. Tila nababasa ang nasa isip ni Liwayway. At narito ako para tumulong, hindi para manira. Nagdududa pa rin si Liwayway. Tumulong? Paano? At bakit? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, inilapag nito ang folder sa mesa at binuksan. Sa loob ay may mga dokumento, mga resibo, mga delivery order, at mga email correspondence sa pagitan ng kanilang mga dating supplier at ng isang subsidiary ng Sandoval Holdings. Malinaw na inuutusan ang mga supplier na huwag magbenta ng materyales sa Sinagtala Builders. Ito ang anino na gumagalaw laban sa inyo, sabi ni Elias. At si Rocco Medrano ang inuutusan ni Amihan para siguraduhing nasusunod ang lahat. Tumayo si Mang Berto. Bakit mo ito ginagawa, Elias? Bakit mo tinutulungan ang kompetisyon ng dati mong pinaglilingkuran? Huminga ng malalim si Elias. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga trabahador na walang pagod na nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil pagod na akong maging bahagi ng kasamaan, sabi niya, ang boses ay puno ng pinagsisihan. Marami na akong nakitang sinirang buhay ni Amihan,
para lang sa kanyang ambisyon. At nang makita ko ang ginawa niya sa inyo ni Rocco at ang pagnanakaw sa iyong mga disenyo, hindi na kinaya ng konsensya ko. Natigilan si Liwayway. Alam ninyo, ang tungkol sa mga disenyo, tumango si Elias. Oo, ako ang nasa presentasyon kung saan ipinakita ni Rocco ang kanyang mga ideya kay Amihan. Alam kong sa inyo yon dahil nakita ko na ang portfolio ninyo noon sa isang architectural exhibit noong mga panahong nangangarap pa lang kayo. Ang lahat ay biglang nagliwanag. Ang misteryosong text message, ang biglaang pagkapanalo sa kontrata. Kayo po, nanginginig na tanong ni Liwayway. Kayo po ba ang... Muling tumango si Elias. Bago ako mag-resign, may isang bagay akong ginawa. Ang proposal para sa federal contract na ito ay nakita kong nakatago sa files ni Amihan. Plano niyang gamitin ang ideya ninyo at ilagay sa ilalim ng isa sa kanyang mga shell company. Hindi ko na yon masikmura, kaya kinuha ko ang kopya ng proposal, inilagay ang pangalan ng Sinagtala Builders bilang aplikante at ako mismo ang nagsumite nito sa isang kaibigan sa loob ng komisyon. Ginawa ko ito dahil naniniwala akong ang isang proyektong may ganoong kaluluwa ay dapat mapunta sa taong tunay na nagmamay-ari nito. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ito luha ng sakit, kundi ng pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong hindi niya kilala na naging kanyang liwanag. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Sabi niya, ang boses ay basag. Huwag mo akong pasalamatan, Hija, sabi ni Elias. Ito ay pagbabayad utang ko sa aking konsensya at hindi pa tapos ang laban. May isa pang dokumento siyang inilabas mula sa folder. Isang listahan ng mga supplier mula sa ibang probinsya, mga negosyanteng may galit kay Amihan dahil sa mga ginawa nito sa kanila noon. Sila ang mga taong maaari ninyong pagkatiwalaan. Sabihin ninyo lang na ako ang nagrekomenda sa inyo. Kinuha ni Liwayway ang papel para itong isang mapa, isang gabay para makatawid sa isang mapanganib na dagat. Pero, bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Tanong ni Mang Berto. Dahil gusto kong makita muna kung anong klaseng tao si Liwayway. Seryosong sagot ni Elias. Gusto kong makita kung susuko siya sa unang pagsubok. Pero hindi, lumaban siya. At ngayon, alam kong nasa tamang tao ang aking ipinagkatiwala. Tumingin si Elias ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Hindi mo lang kalaban si Rocco, Liwayway, sabi niya. Ang bawat salita ay may babala. Ang tunay mong kalaban ay isang sistema ng kasakiman at kapangyarihan at kailangan mong maging mas matalino at mas matatag kaysa sa kanila. Ang penthouse ay nababalot ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ang tanging maririnig ay ang pag-ulan sa labas at ang paulit-ulit na tanong ni Amihan Sandoval na nakabitin sa hangin. Anong lumang proyekto? Naramdaman ni Rocco ang butil-butil na pawis sa kanyang noo sa kabila ng malamig na aircon. Ang tanong ay parang isang bitag, isang maling sagot, at mahuhulog siya sa isang bangin na walang katapusan. Iyon ba? Pilit niyang tinawanan, sinusubukang pagaanin ng tensyon. Wala yon, mahal. Isang lumang pangarap lang ni Wayway noong nasa kolehiyo pa kami. Alam mo na, mga pangarap ng isang estudyante, hindi naman seryoso. Hindi kumurap si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Rocco, tila isang agila na nag-aabang sa kanyang biktima. Hindi siya naniniwala. Alam ni Rocco na hindi siya naniniwala. Isang pangarap ng estudyante? Ulit ni Amihan, ang boses ay mababa at mapanganib. Ang mga detalyeng teknikal sa planong ito ay hindi gawa ng isang simpleng estudyante, Rocco. Ito ay gawa ng isang taong may malalim na pag-unawa sa sustainable architecture at ang project Sinagtala na ipinakita mo sa akin,
Kaparehong-kapareho ng pangalan ng kumpanya niya ngayon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Rocco. Masyado siyang naging kampante. Minaliit niya ang talino at pagiging mapanuri ni Amihan. Nagkataon lang siguro. Desperadong sagot ni Rocco. Mahilig lang talaga siya sa mga bituin at araw. Hindi na nagsalita si Amihan. Tumalikod ito at bumalik sa pag-aaral ng mga blueprint. Ngunit alam ni Rocco na hindi pa tapos ang usapan. Ang katahimikan ni Amihan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Amihan kay Rocco. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng mga direktang utos. Ang dating mainit na yakap ay naging formal na tapik sa balikat. Ramdam ni Rocco na siya ay inoobserbahan, na ang bawat kilos niya ay tinitimbang. Ang tiwala na minsan niyang inakalang nakuha niya ay unti-unting gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Isang gabi, habang abala si Rocco sa pag-aaral ng mga report tungkol sa progreso ng sinagtala, pumasok si Amihan sa kanyang opisina. "May problema tayo," sabi nito. Walang paligoy-ligoy. Ang mga supplier na pinaputol natin ng linya kay Liwayway. Nakahanap siya ng mga bago mula pa sa ibang probinsya at ang mga materyales mas mataas pa ang kalidad. Gulat na napatingin si Rocco. Paano? Paano niya nagawa yon? Iyan din ang tanong ko, sabi ni Amihan, umupo sa tapat niya. May tumutulong sa kanya. Isang taong may alam sa mga galaw natin. Isang taong may koneksyon sa mga taong galit sa akin. Nagsimulang kabahan si Rocco. Ang tanging tao na umaangkop sa deskripsyon na yon ay si Elias Ramos. "Rocco," sabi ni Amihan. Ang boses ay biglang naging malumanay. Isang pagbabagong nagbigay ng kaba sa kanya. "Kailangan kong malaman ang totoo. May itinatago ka ba sa akin?" Umiling si Rocco. "Wala, Amihan. Sinasabi ko sa iyo ang lahat." "Kung ganoon," sabi ni Amihan, "kailangan nating itaas ang antas ng ating laro. Ang simpleng pagharang sa mga supplier ay hindi na sapat. Kailangan natin ng isang bagay na sisira sa kanilang kredibilidad. Isang bagay na permanent." May inilapag si Amihan na isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay mga larawan ng isang lalaki. "Sino siya?" tanong ni Rocco. "Siya si Mang Tonyo, isa sa mga foreman sa construction site ni Liwayway. Dati siyang nagtrabaho sa atin, pero tinanggal dahil sa problema sa alak at sugal. May malaki siyang utang sa kasino," paliwanag ni Amihan. "Gusto kong kausapin mo siya. Bigyan mo ng alok na hindi niya matatanggihan." Naintindihan agad ni Rocco ang ibig sabihin ni Amihan. "Gusto mong magkaroon ng aksidente sa site?" "Hindi ako gumagamit ng ganyang salita," pagtatama ni Amihan. "Sabihin na lang nating gusto kong masigurado na ang kanilang safety standards ay masusubok. Isang maliit na pagkakamali sa pundasyon, isang maluwag na tornilyo sa crane. Mga bagay na nangyayari. At kapag nangyari ito, nandoon ang ating mga connection sa media at sa inspection para palakihin ang issue. Mawawalan sila ng lisensya. Ang kontrata ay mapupunta sa pangalawang bidder." "At sino ang pangalawang bidder?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. "Ang isa sa ating mga kumpanya." Parang gustong masuka ni Rocco. Isa itong napakaruming laro. Isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Ang pagharang sa materyales ay isa, ngunit ang paglalagay sa panganib sa buhay ng mga tao ay iba na. Paano kung may masaktan? Paano kung may mamatay? Nakita ni Amihan ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Natatakot ka ba, Rocco?" tanong nito. May halong panguuyam. "Akala ko ba gagawin mo ang lahat para sa atin? Para sa buhay na ito?" Itinuro ni Amihan ang paligid, ang mamahaling opisina, ang karangyaan, ang kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay may kapalit. Walang libre sa mundo. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo lang.
Marami akong tauhan na kayang gawin ito. Ngunit tandaan mo, sa mundong ito, kapag hindi ka na kailangan, madali ka lang palitan. Ang banta ay malinaw. Ito na ang kanyang huling pagsubok. Sumunod o mawala. Huminga ng malalim si Rocco. Ang puso niya'y tila pinipiga. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. At pagkatapos ay sa folder na nasa mesa. Ang larawan ni Mang Tonyo. Ang kanyang susi para manatili sa paraiso. O ang kanyang tiket papunta sa impyerno. Sa isang huling pagsusuko ng kanyang kaluluwa, kinuha ni Rocco ang folder. "Ako nang bahala," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit bago siya makalabas, sa isang sandali ng pagiging pabaya, kinapa ni Rocco ang kanyang bulsa. May hinahanap. Isang bagay na hindi niya namalayang naiwan pala niya sa mesa kanina. Isang maliit na memory stick. Mabilis na napansin ito ni Amihan. "Ano yan?" Wala. "Mga files ko lang para sa ibang proyekto." Palusot ni Rocco. Sabay kuha nito. Ngunit huli na. Nakita ni Amihan ang pangalan ng file na lumitaw sa screen ng laptop ni Rocco bago niya ito isinara. Mga ideya ni Liwayway. Ang araw ay nagsimula ng payapa. Para kay Liwayway, ito ay isang araw ng maliit na tagumpay. Salamat sa tulong ni Elias, ang daloy ng materyales para sa Sinagtala Builders ay naging tuloy-tuloy. Ang pundasyon ng gusali ay unti-unti nang nabubuo, isang konkretong simbolo ng kanyang pagbangon. Pinagmamasdan niya mula sa kanyang pansamantalang opisina sa site ang mga trabahador na abala sa kani-kanilang gawain. Ang bawat tunog ng martilyo, bawat pag-angat ng bakal ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang nakakabinging tunog ng bumibigay na metal ang yumanig sa buong lugar. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog na nagpatigil sa lahat. Ang lahat ay napatingin sa iisang direksyon, sa malaking crane na nag-aangat ng isang mabigat na I-beam. Ang isa sa mga kable nito ay napigtal. Ang A-beam ay bumagsak mula sa itaas, nagkalat ng alikabok at mga debris. Sumunod ang sigawan. Isang sigaw ng takot, ng gulat, at ng sakit. Napatakbo si Liwayway palabas ng opisina. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang pinakamasamang panaginip ay nagkakatotoo. Ang tanawin sa kanyang harapan ay isang kaguluhan. Ang mga trabahador ay nagtatakbuhan. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ng kanilang mga kasamahan. Nakita niya si Mang Berto, namumutla, na sumisigaw ng mga utos, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. "Anong nangyari?" Sigaw ni Liwayway paglapit niya. "Ang kable ng crane biglang bumigay," sagot ni Mang Berto. Ang boses ay nanginginig sa galit at pag-aalala. "May mga nadaganan, Wayway. May mga nasaktan." Hindi nagtagal, dumating ang mga ambulansya at pulis. Ang buong construction site ay napuno ng mga kumikislap na ilaw at tunog ng mga sirena. Habang inilalabas ng mga medik ang mga sugatang trabahador, naramdaman ni Liwayway ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga taong ito ay nagtiwala sa kanya. Sila ay kanyang responsibilidad. At sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Amihan Sandoval, nakasuot ng isang puting-puting damit na tila hindi nababagay sa maruming lugar. Kasama niya ang isang grupo ng mga taong may dalang kamera, ang media. Naglakad si Amihan palapit. Ang mukha ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. "Miss Aguas, anong trahedya ito? Lubos kong ikinalulungkot ang nangyari." Bago pa man makasagot si Liwayway, ang mga reporter ay nagsimula nang magtanong, "Miss Aguas, totoo po bang substandard ang mga materyales na ginagamit ninyo? May katotohanan po ba ang balitang nagtitipid kayo sa safety protocols? Ito na po ba ang katapusan ng Sinagtala Builders?" Ang bawat tanong ay isang akusasyon, isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Liwayway na siya'y nasusukol.
Ito na. Ito na ang planong sinasabi ni Elias. Wala pong katotohanan ang mga yan. Galit na sagot ni Mang Berto. Ang aming mga kagamitan ay bagong-bago at sumusunod sa pinakamataas na pamantayan. Kung ganoon, bakit ito nangyari? Malumanay, ngunit madiing tanong ni Amihan. Sapat na para marinig ng lahat. Ang tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Ito ay isang hatol. Nang gabing iyon, ang opisina ng sinagtala ay nabalot ng katahimikan at bigat. Ang balita ay nasa lahat ng channel. Ipinipinta si Liwayway bilang isang pabaya at gahamang negosyante. Isang opisyal na kautusan mula sa gobyerno ang dumating. Pansamantalang sinuspinde ang kanilang operasyon habang iniimbestigahan ang insidente. Nawalan ng pag-asa si Liwayway. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang mga tauhan ay nasa ospital. Ang kanyang mga anak, paano na ang kanilang kinabukasan? Umupo siya sa kanyang upuan, tinititigan ang blangkong pader. Ito na ba ang katapusan? Panalo na ba sila? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, bumukas ang pinto. Pumasok si Elias Ramos. Ang muka ay seryoso. Huwag kang mag-alala, Liwayway. Sabi nito, hindi ito aksidente. Isa itong sabotahe. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang mga matay pagod. Alam ko po. Pero paano natin ito papatunayan? May inilabas na telepono si Elias at ipinakita ang isang video. Isang kuha mula sa CCTV ng isang tindahan sa tapat ng construction site. Ang video ay malabo, ngunit sapat para makita ang isang pamilyar na tao. Si Mang Tonyo, ang foreman, na may kahina-hinalang ginagawa malapit sa crane nung gabi bago ang aksidente. At hindi lang yan, sabi ni Elias. May isa pa akong hawak. May pinindot siyang isa pang file sa kanyang telepono. Isang audio recording, ang boses ni Amihan. Malamig at malinaw. Gusto kong masigurado na ang kanilang safety standards ay masusubok. Sumunod ang boses ni Rocco, nanginginig at nag-aalinlangan. Gusto mong magkaroon ng aksidente sa site? Napatayo si Liwayway. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang kanyang hininga ay bumilis. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Ang boses ng lalaking minsan niyang minahal. Ang boses ng ama ng kanyang mga anak. Nagpaplano, nakikipagsabwatan, upang sirain siya, upang saktan ang mga inosenteng tao. Ang sakit ng pagtataksil ay bumalik. Mas matindi, mas malalim. Hindi na ito tungkol sa isang ninakaw na disenyo. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang puso. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa hustisya. Tumingin siya kay Elias. Ang mga mata ay nagliliyab. Ang babaeng kanina'y talunan ay wala na. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang mandirigma. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ngumiti si Elias. Simple lang, sabi niya. Gagamitin natin ang katotohanan para sunugin ang kanilang mundo. Ang penthouse ay dapat sanang isang lugar ng pagdiriwang, ngunit sa halip ay nababalot ito ng isang mabigat at nakakasukang tensyon. Si Rocco ay nakaupo sa isang mamahaling leather sofa, ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang nasa isang dekuryenteng silya. Ang balita tungkol sa aksidente sa site ng sinagtala ay nasa lahat ng channel. Ang pangalan ni Liwayway ay dinudungisan at ang tagumpay ni Amihan ay abot kamay na. Ngunit walang ngiti sa mga labi ni Rocco. Sa halip, ang kanyang kaluluwa ay binabagabag ng imahe ng mga duguan at sugatang trabahador na inaalis mula sa pinangyarihan. Binabagabag siya ng tunog ng kanyang sariling boses sa audio recording na alam niyang hawak na ng kabilang panig. Isang recording na nakuha ni Elias bago pa man ito tuluyang umalis sa Sandoval Holdings. Pumasok si Amihan sa sala. May hawak na kupitan ng alak.
Ang kanyang muka ay kalmado, tila isang reyna na pinagmamasdan ang pagbagsak ng kaharian ng kanyang kaaway. "Relax, Rocco," sabi nito. Napapansin ang kanyang pagkabalisa. "Everything is going according to plan. Sa loob ng ilang araw, babawiin na ng gobyerno ang kontrata kay Liwayway at ibibigay sa atin." Paano kung may ebidensya sila? Tanong ni Rocco, hindi mapakali. Paano kung may nakakita kay Mang Tonyo? Paano kung may recording? Recording? Putol ni Amihan. Tinaasan siya ng kilay. "Anong recording ang sinasabi mo?" Natahimik si Rocco. Muntik na siyang madulas. Ang pag-amin na may recording ay pag-amin na rin na alam niyang may nag-record sa kanila noon. Wala. Iniisip ko lang ang lahat ng posibilidad. Tinitigan siya ni Amihan ng matagal, ang mga matay puno ng hinala. "Masyado kang nag-aalala. Si Mang Tonyo ay binayaran na para manahimik at umalis ng bansa. Walang ebidensya, walang makakapagturo sa atin." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Rocco na nagsisinungaling si Amihan. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa sarili niyang konsensya. Narealize niya na para kay Amihan, siya ay isang kasangkapan lamang, isang aso na susunod sa bawat utos, at kapag hindi na siya kailangan, itatapon na lang siya na parang basura. Ang takot na yon ay mas malala pa kaysa sa takot na makulong. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Sino to?" "Rocco," sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ni Liwayway. Malamig, matigas, walang bahid ng anumang emosyon na dati niyang kilala. "Kailangan nating magkita." Kinilabutan si Rocco. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," sabi ni Liwayway. "Tungkol sa buhay ng mga taong muntik mo nang patayin at tungkol sa kinabukasan ng mga anak mo. Magkita tayo sa dati nating tagpuan sa parke. 1 oras. Mag-isa ka lang." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Liwayway ang telepono. "Sino yon?" tanong ni Amihan mula sa kanyang likuran. "Wrong number." Mabilis na palusot ni Rocco. Kinailangan niyang magdesisyon at kailangan niyang magdesisyon ngayon. Ang pananatili sa tabi ni Amihan ay isang mabagal na kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang pagtalikod dito ay isang tiyak na panganib para sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos, naisip niya ang kanyang mga anak. Sinag, Tala, Hiraya. Paano niya sila haharapin sa hinaharap? Anong sasabihin niya kapag tinanong nila kung anong klaseng tao ang kanilang ama? Isang duwag? Isang kriminal? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang kislap ng dating Rocco ang nabuhay. Ang Rocco na minsan ay nangarap hindi lang ng kayamanan, kundi ng isang marangal na buhay. "May kailangan lang akong puntahan," sabi niya kay Amihan. "May kukunin lang akong dokumento." "Sa ganitong oras?" Pagdududa ni Amihan. "Importante," sabi ni Rocco. Sabay kuha ng kanyang susi. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Amihan. Kailangan niyang makaalis bago pa magbago ang isip niya, bago pa siya lamunin muli ng takot. Habang paalis siya, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga gamit. Ang USB memory stick. Ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang orihinal na mga files ng disenyo ni Liwayway na kinopya niya. Ang mga email nila ni Amihan tungkol sa kanilang mga plano. Ito ang kanyang alas, ang kanyang insurance. At ngayon, napagdesisyonan niyang ibigay ito sa tamang tao. Ngunit hindi niya alam na sa bintana ng penthouse, pinagmamasdan siya ni Amihan Sandoval. Nakita nito ang pagmamadali sa kanyang kilos. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. At naramdaman nito ang pagtataksil. Kinuha ni Amihan ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Sinusubukan niyang tumakas. Sabi ni Amihan sa kausap,
Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Alam na niya. Sundan ninyo siya. Siguraduhin ninyong hindi siya makakarating sa kanyang patutunguhan at kunin ninyo ang dala niya. Walang dapat matira. Mabilis na pinatakbo ni Rocco ang kanyang sasakyan sa basang kalsada. Sa bawat pagpihit ng manibela, nararamdaman niya ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Ito ang tamang gawin. Ito na ang kanyang huling pagkakataon para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Malapit na siya sa parke. Tanaw na niya ang mga ilaw. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang rearview mirror, nakita niya ito. Isang itim na van. Walang plaka, mabilis, at papalapit sa kanya. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, ngunit huli na ang lahat. Biglang humarang ang van sa kanyang dinaraanan. Nagpreno siya ng todo, ngunit ang kanyang sasakyan ay umikot sa madulas na kalsada. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw ng van bago ang isang malakas na impact, ang tunog ng nababasag na salamin, at ang kadiliman. Naghintay si Liwayway sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa parke, sa lugar kung saan sila unang nagsumpaan ni Rocco ng pag-ibig. Ang bawat patak ng ulan na pumapatak mula sa mga dahon ay tila isang segundong lumilipas sa orasan. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, ngunit walang Rocco na dumating. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi ito ang plano. Dapat ay magkaharap na sila ngayon. Biglang tumunog ang telepono ni Elias na nagmamasid mula sa di kalayuan. Matapos ang isang maikling pag-uusap, mabilis itong lumapit kay Liwayway. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Liwayway, kailangan na nating umalis dito, sabi nito. May nangyari. Ano po? Si Rocco? Isang aksidente sa kalsada malapit dito. Isang sports car at isang itim na van. Si Rocco, kritikal ang lagay niya sa ospital. Naramdaman ni Liwayway na nanlamig ang buo niyang katawan. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, ang balita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay, nag-aagaw buhay. Si Amihan, bulong ni Liwayway. Gawa niya ito. Malamang, sagot ni Elias. At malamang, nakuha na rin nila ang ebidensyang dapat sanang dala ni Rocco. Ang pag-asa na kanina'y tanga nila ay biglang naglaho. Ngunit bago pa man sila tuluyang panghinaan ng loob, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isa pang puno. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, basang-basa sa ulan at may takip sa mukha. Automatikong naging alerto si Elias. Inilagay si Liwayway sa kanyang likuran. Sino ka? Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Senyales na hindi siya kalaban. At sa isang kamay nito, may hawak itong isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang USB memory stick. Ito yata ang hinahanap ninyo, sabi ng lalaki. Ang boses ay pamilyar. Inalis nito ang takip sa muka. Mang Tonyo? Gulat na sabi ni Liwayway. Patawad po ma'am, sabi ng foreman. Ang mga matay puno ng pagsisisi. Hindi ko po talaga intensyon na may masaktan. Pinangakuan po ako ng malaking pera ni Medrano para lang sa isang maliit na sira. Pero hindi ko po inakala na ganoon kalaki ang magiging pinsala. Ang konsensya ko po, hindi na ako pinatulog. Pero paano po napunta sa inyo yan? Tanong ni Elias. Nakita ko po ang lahat. Paliwanag ni Mang Tonyo. Nakita ko po ang pagbangga. Nakita kong kinuha ng mga lalaki mula sa van ang isang briefcase mula sa sasakyan ni Sir Rocco. Pero bago pa po sila'y dumating, nakita ko pong itinapon ni Sir Rocco ang isang maliit na bagay na ito palabas ng bintana. Papunta sa damuhan. Naramdaman ko pong importante ito. Kaya nang makaalis na sila, palihim ko po itong kinuha. Ito na po siguro ang paraan para makabawi ako sa kasalanan ko. Inabot ni Mang Tonyo ang USB kay Liwayway. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang malamig na metal.
Ito na, ang huling piraso ng palaisipan, ang bunga ng pagsisisi ni Rocco. Kinabukasan, sa isang espesyal na pagpupulong kasama ang Federal Infrastructure Commission, inilatag ni Liwayway at Elias ang lahat. Una, ang testimonya ni Mang Tonyo na buong tapang na inamin ang kanyang pagkakasala at itinuro sina Rocco at Amihan bilang mga nag-utos. Pangalawa, ang video footage na nagpapakita kay Mang Tonyo malapit sa crane. Pangatlo, ang audio recording ng pag-uusap ni Rocco at Amihan. At ang panghuli, ang pinakamabigat sa lahat. Isinaksak ni Liwayway ang USB sa laptop. Isang folder ang bumungad sa screen. Mga ideya ni Liwayway. Sa loob nito ay ang lahat ng orihinal na disenyo ni Liwayway. Ang bawat guhit, bawat kalkulasyon na may petsa at digital signature na nagpapatunay na ginawa niya ang mga ito. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man ito ipakilala ni Rocco kay Amihan. Naroon din ang mga email correspondence sa pagitan ng dalawa na malinaw na nagpapakita ng kanilang plano na angkinin ang intellectual property ni Liwayway. Ang mga miyembro ng komisyon ay natigilan. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Malakas, malinaw, nakakakilabot. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa ospital, idinilat ni Rocco ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kisame ng isang payak na silid. May mga pulis na nagbabantay sa labas ng kanyang pinto. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Liwayway. Mag-isa. Tinitigan siya ni Rocco. Ang mukha niya ay puno ng mga pasa at sugat. Ngunit ang pinakamasakit na tingnan ay ang pagsisisi sa kanyang mga mata. "Patawad, Wayway," sabi niya. Ang boses ay mahina at garalgal. "Patawarin mo ako sa lahat." Walang nagsalita si Liwayway. Tinitigan lang niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ngunit sa huling sandali ay sinubukang itama ang lahat. "Nagpadala ako ng abogado para tulungan ka," sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado. "Dahil sa kooperasyon mo, kahit hindi direkta, maaaring gumaan ang parusa mo. Gawin mo ito para sa mga bata, Rocco. Para balang araw, meron ka pa ring mukhang ihaharap sa kanila." Tumulo ang luha sa mga mata ni Rocco. Ang babaeng winasak niya ay siya pa ring nagpapakita ng habag. Tumalikod na si Liwayway para umalis. "Wayway," tawag ni Rocco. "Yung USB, nakuha mo ba?" Lumingon si Liwayway. Isang maliit, halos hindi mapansing tango ang kanyang isinagot. Isang ngangiti ng kaluwagan ang sumilay sa mga labi ni Rocco bago niya muling ipinikit ang kanyang mga mata. Paglabas ni Liwayway sa kwarto, naghihintay na sa labas si Elias. Kasabay nito, ang mga gwardiya ng ospital ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Rocco. May mga tauhan si Amihan na sinubukang pumasok para patahimikin siya ng tuluyan. Ngunit huli na sila. Nahuli na sila ng mga pulis na ipinaghanda na ni Elias. Ang huling desperadong galaw ni Amihan ay nabigo. Ang Sandoval Prime Holdings ay tila isang naglalakihang toreng gawa sa salamin at asero. Isang simbolo ng kapangyarihan sa lungsod ng Pag-asa. Sa loob ng maraming taon, ito'y itinuring na hindi kayang tibagin. Ngunit sa isang araw lang, ang toreng iyon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Nasa gitna ng kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag, si Amihan Sandoval. Pinapanood sa malaking screen ang mga balita. Ang kanyang mukha, na dati laging kalmado at perpekto, ay ngayon ay nababalot ng isang maitim na ulap ng galit. Ang kanyang larawan ay nasa lahat ng channel, katabi ng larawan ni Liwayway Aguas at Rocco Medrano. Ang mga headline ay brutal, bilyonarya, sangkot sa sabotahe at corporate espionage. Sandoval Holdings, iniimbestigahan sa pandaraya. Ang pagbangon ni Liwayway, ang pagbagsak ni Amihan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno, sa media, sa hudikatura,
Mga taong pinakain niya at pinayaman sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang ebidensya laban sa kanya ay napakalakas, napakalinaw. Walang sino man ang gustong madamay sa pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang mga daga ay nagsimula. Nang lisanin ang lumulubog na barko, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, hindi ang kanyang sekretarya. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation. "Amihan Sandoval," sabi ng lalaking nangunguna. May hawak na isang papel. "Inaaresto ka namin para sa mga kasong attempted murder, corporate sabotage, at intellectual property theft." Hindi nagsalita si Amihan. Tiningnan lang niya ang mga pulis. Pagkatapos ay ang mga kamera ng media na nakasunod sa kanila. Nasabik na nag-aabang sa kanyang reaksyon. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa warrant of arrest. Ang pangalan ni Liwayway Aguas bilang pangunahing nagrereklamo ay tila isang apoy na tumutupok sa papel. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Sa huling sandali, pinanatili niya ang kanyang postura. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kopita ng alak, tumayo, at inilahad ang kanyang mga kamay para pusasan. Habang inilalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng isang dagat ng mga reporter at nag-uusisang mga tao. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang maliit na paghatol. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Nakita niya si Liwayway, nakatayo sa di kalayuan sa tabi ni Elias Ramos. Hindi ito nakangiti. Hindi ito nagpapakita ng anumang kasiyahan. Tanging isang tahimik na pagtingin, isang tingin ng isang taong lumaban at nanalo. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ni Liwayway, hindi galit ang nakita ni Amihan. Nakita nito ang sarili nitong refleksyon. Isang babaeng nalunod sa sariling ambisyon. Bago siya ipasok sa sasakyan ng pulis, hindi napigilan ni Amihan ang sarili. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway at isinigaw ang mga salitang puno ng lason at pagbabanta. "Akala mo ba tapos na to?" Hindi sumagot si Liwayway. Tumalikod lang ito at nagsimulang maglakad palayo, papalayo sa ingay, papalayo sa gulo, papalapit sa isang bagong simula. Sa kabilang banda, sa isang payak na silid sa korte, binabasahan ng sakdal si Rocco Medrano. Nakaupo siya sa pagitan ng abogadong ipinadala ni Liwayway. Inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ang pagnanakaw ng disenyo, ang pakikipagsabwatan sa sabotahe. Dahil sa kanyang pag-amin at sa testimonya na nagpapatunay na siya ay ginamit at binantaan din ni Amihan, ang kanyang sentensya ay mas gumaan kaysa sa inaasahan nang ilalabas na siya ng korte para dalhin sa kulungan. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Rocco." Lumingon siya at nakita si Mang Berto, ang matandang inhinyero na itinuring niyang pangalawang ama noon. Walang galit sa mga mata ni Mang Berto, tanging awa at panghihinayang. "Nakalimutan mo kung saan ka nanggaling, iho," sabi ng matanda. "Nasilaw ka sa kinang ng pera. Sana, sa loob, mahanap mong muli ang sarili mo, ang Rocco na nakilala namin noon." Tumulo ang luha sa mga mata ni Rocco. Ang mga salita ni Mang Berto ay mas masakit pa kaysa sa hatol ng korte. Tumangulang siya bilang sagot, bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan. Habang papalayo, tinitigan niya ang gusaling itinatayo ng sinagtala. Ang gusaling dapat sana ay simbolo ng kanyang katuparan, ngunit ngayon ay naging monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Samantala, sa opisina ng Federal Infrastructure Commission, isang formal na seremonya ang idinaos. Ang kautosang nagsususpinde sa operasyon ng Sinagtala Builders ay opisyal ng binawi. Isang formal na paghingi ng paumanhin ang ipinaabot kay Liwayway sa harap ng media. "Miss Liwayway Aguas, hindi lamang kayo isang mahusay na arkitekto.
sabi ng chairman ng komisyon. Kayo ay isang simbolo ng katatagan, integridad, at katapangan. Ipinakita ninyo na sa industriyang ito, may lugar pa rin para sa mga taong gumagawa ng tama. Hawak ang bagong kontrata, hinarap ni Liwayway ang mga kamera. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lakas. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa bawat manggagawang Pilipino na nagtatrabaho ng marangal. Para sa bawat taong minsan nang nadapa, ngunit piniling bumangon. At higit sa lahat, ito ay para sa aking mga anak. Sa pagtatapos ng araw, ang 2 tore ay nagkapalit ng kapalaran. Ang isa, nagawa sa kasinungalingan at kasakiman, ay nagsimula ng gumuho. Ang isa naman, na itinayo mula sa mga durog na pangarap, ngunit pinatibay ng pagmamahal at katotohanan, ay nagsisimula pa lamang abutin ang kalangitan. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming nagbago. Ang sinagtala. Builders na nagsimula sa isang maliit at nangungupahang opisina ay isa ng korporasyon na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong dolyar. Ang pangalang Liwayway Aguas ay hindi na lamang pangalan ng isang arkitekto, kundi isang tatak ng kalidad, integridad at pag-asa. Ang gusaling naging sentro ng kontrobersya ay matagal nang nakatayo, isang obra maestra ng modernong arkitektura na hinahangaan hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit para kay Liwayway, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o sa taas ng mga gusaling kanyang itinayo. Ito ay nasusukat sa kalusugan at kaligayahan ng kanyang 3 kayamanan. Isang maaraw na hapon, nasa gitna si Liwayway ng isang malaki at luntiang hardin. Ito ang pinakabagong proyekto ng kanyang kumpanya. Ngunit hindi ito isang skyscraper o isang mamahaling kondominium. Ito ay isang ospital na espesyalista sa mga bihirang sakit sa mga bata. At sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Sentro ng pag-asa ni Sinag, Tala at Hiraya. Pinanood niya ang kanyang mga anak na ngayon ay 8 taong gulang na, malulusog at masisigla. Si Sinag, na may likas na talento sa pagguhit, ay abala sa pag-sketch ng mga bulaklak. Si Tala, na mahilig sa mga numero, ay nagbibilang ng mga paru-paro. At si Hiraya, ang kanyang bunso, na minsang naging dahilan ng kanyang pinakamalaking takot, ay malakas na tumatakbo at nakikipaghabulan sa ibang mga bata. Ang sakit na minsan ay nagpahirap sa kanila ay tuluyan ng nalagpasan. Salamat sa pinakamahusay na mga doktor at paggamot na naibigay niya sa tulong ng tagumpay ng sinagtala. Ang bawat tawa nila ay isang musika na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Isang karangalan na makasama natin ngayon, ang utak sa likod ng proyektong ito, ang babaeng naging inspirasyon ng marami, ang Entrepreneur of the Year, Miss Liwayway Aguas. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Tumayo si Liwayway at lumapit sa entablado para sa seremonya ng pagpapasinaya ng ospital. Sa kanyang talumpati, hindi niya binanggit ang kanyang mga parangal o ang yaman ng kanyang kumpanya. Sa halip, ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang pagtataksil, at ang pagbangon. Itinayo ko ang ospital na ito, sabi niya. Ang boses ay puno ng damdamin, dahil alam ko ang pakiramdam ng isang ina na halos mawalan ng pag-asa. Alam ko ang pakiramdam ng pagiging walang-wala. Ang sentro ng pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako na walang magulang ang dapat maramdaman na nag-iisa sila sa kanilang laban. Sa gitna ng mga panauhin, nakaupo si Elias Ramos na ngayon ay board member na ng Sinagtala Foundation at si Mang Berto na head engineer pa rin ng kumpanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Pagkatapos ng seremonya, habang kausap ni Liwayway ang ilang mga doktor,
Isang pamilyar na anino ang kanyang napansin sa di kalayuan, malapit sa isang construction site sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng hard hat at construction vest. Simple, payat, pamilyar, si Rocco. Lumabas na ito ng kulungan 1 taon na ang nakalipas matapos maglingkod sa mas pinagaang sentensya. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya. Ngayon, nakita siya ni Liwayway. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong construction worker. Nagbubuhat ng mga sako ng semento, naghahalo ng graba. Nagkatinginan sila, walang-walang ngiti, walang galit. Tanging isang tahimik na pagkilala. Nakita ni Liwayway sa mga mata ni Rocco ang kapaguran, ngunit meron ding kapayapaan. Isang kapayapaang hindi maibibigay ng pera. Itinaas ni Rocco ang kanyang kamay, isang simpleng pagbati, bago ito muling bumalik sa kanyang trabaho. Sa kilos na yon, naramdaman ni Liwayway na ang huling hibla ng sakit at galit sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng pag-unawa at, sa isang banda, ng awa. Ma'am Liwayway? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip, isang social worker mula sa foundation. May sulat po para sa inyo. Galing po sa isa sa mga benepisyaryo ng ating programa para sa mga dating bilanggo. Kinuha ni Liwayway ang sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito. Wayway. Basa niya sa sulat. Salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko nahihilingin ang kapatawaran mo dahil alam kong hindi ko ito deserve. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Hayaan mo akong magbayad sa mga kasalanan ko sa sarili kong paraan. Hayaan mo akong maging isang taong kahit papaano ay magiging karapat-dapat sa apelidong minsan kong binitawan. Walang pirma, pero alam niya kung kanino galing. Isang ngiti, isang tunay, at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Nang gabing iyon, habang magkakatabing nakahiga sa kama ang kanyang mga anak, tinanong siya ni Sinag, Mama, are you happy? Niyakap ni Liwayway ang tatlo. Oo anak, sobrang saya ni Mama. Hindi dahil sa pera o tagumpay, kundi dahil sa kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. At ang kaligayahang dulot ng pag-alam na ang bawat pagsubok na kanyang hinarap ay nagbunga ng isang kinabukasang mas matatag at mas makahulugan. Isang umaga, dinala ni Liwayway ang kanyang mga anak sa lugar kung saan nagsimula ang marami sa kanyang mga pangarap sa isang tahimik na dalampasigan. Ito ang lugar kung saan madalas siyang dalhin ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang lugar kung saan sila gumuguhit ng mga kastilyong buhangin at mga pangarap na gusali. Nakaupo si Liwayway sa isang banig habang pinapanood sina Sinag, Tala at Hiraya na nagtatakbuhan at naglalaro malapit sa tubig. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay maliwanag. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang paghuhugas sa mga huling bakas ng sakit ng nakaraan. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw. Dati ang tanawing ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang walang hanggang kalungkutan, isang dagat ng mga problema na tila lulunod sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya ay isang walang hanggang posibilidad, isang bukas na kinabukasan na siya na mismo ang humuhubog. Nilapitan siya ni Hiraya, ang kanyang bunso. Dala ang isang kabibe na kakaiba ang hugis. Mama, look! It's like a star. Kinuha ni Liwayway ang kabibe. Oo nga, anak. It's beautiful. Tulad ka ni Ate Tala mo. Ngumiti si Hiraya at niyakap siya. Sumunod na lumapit sina Sinag at Tala. At sandaling niyakap nilang apat ang isa't isa. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway ang kabuuan. Hindi niya kailangan ng isang toring gawa sa bakal o ng isang imperyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon.
Ang tanging kailangan niya ay narito, sa kanyang mga bisig. Ang kanyang 3 bituin, ang kanyang sinag ng araw, ang kanyang pangarap na nagbunga. May isang tawag na pumasok sa kanyang telepono. Isang malaking international conglomerate ang nag-aalok ng isang partnership, isang proyektong magpapatatag pa lalo sa Sinagtala Builders sa pandaigdigang merkado. Isang alok na hindi kayang tanggihan ng kahit sinong negosyante. Ngumiti si Liwayway. "Thank you for the offer, but I'll have to pass for now." Magalang niyang sabi. "My priorities are currently here." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa kanya si Elias na tahimik na nakaupo sa di kalayuan. "Sigurado ka ba, Hija?" Tanong nito. "Malaking oportunidad yon." "Sigurado po ako, Tito Elias." Sagot ni Liwayway. "Natutunan ko na po ang leksyon. Ang tunay na imperyo ay hindi ang kumpanya, kundi ang pamilya. Mas gusto kong magtayo ng mas maraming ospital at paaralan kaysa sa mga kondominium na para lang sa mayayaman." Ngumiti si Elias. "Wala na akong maituturo sa'yo. Ang iyong ama, siguradong ipinagmamalaki ka." Sa isang sulok ng dalampasigan, nakita ni Liwayway ang isang lumang litrato na nakaipit sa kanyang pitaka. Isang litrato nila ni Rocco nung mga panahong simple pa ang lahat, noong sila'y puno pa ng mga pangarap at pag-ibig. Kinuha niya ito. Tinitigan ng matagal, walang galit, walang sakit. Tanging isang tahimik na pamamaalam sa nakaraan. Dahan-dahan niyang inilagay ang litrato sa isang maliit na bangkang papel na ginawa ni Sinag. Itinulak niya ito sa tubig at pinanood na dahan-dahang inanod ng mga alon. Papalayo. Hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa karagatan. Ito ang kanyang huling pagpapalaya. Tumayo siya at sumama sa kanyang mga anak sa paglalaro. Nagtampisaw sila sa tubig, naghabulan sa buhanginan. Ang tawa ni Liwayway, na minsan ay naging bihira, ay ngayon ay malaya at masaya. Kasabay ng tawa ng kanyang mga anak, tumingala siya sa langit. Ang araw, sinag, ay nagniningning. Ang mga ulap ay tila mga bituin, tala, sa asul na kalangitan. At ang lahat ng ito ay bumubuo sa isang magandang pangarap. Hiraya. "Mahal ko kayo, mga anak," bulong niya sa hangin. "At mahal na mahal ko ang ating bagong umaga." Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Ang pera ay hindi nagdulot sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na tagumpay pala ay matatagpuan sa pagbuo muli ng sarili mula sa pagkasira, sa paggamit ng mga bato ng pagtataksil upang magtayo ng isang pundasyong mas matibay, at sa pag-alam na ang pinakamalaking pag-ibig sa lahat ay ang pag-ibig na kayang maghilom, magpatawad, at magsimulang muli. At sa dalampasigang yon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, natagpuan ni Liwayway ang kanyang walang hanggang binmin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatayog bumagsak, kundi sa kung paano ka babangon mula sa pagkakadapa. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang pagmamahal ng isang ina at ang paninindigan sa tama ay sapat ng sandata upang labanan ang anumang kasakiman at kadiliman. Ang pagpapatawad hindi para sa iba kundi para sa sariling kapayapaan. Ang pinakamatamis na tagumpay na maaari nating makamit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Naway na pulutan ninyo ito ng inspirasyon at pag-asa. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang naging paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell
para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,